Noong Marso taong 1984, isang lalaki na nagngangalang Jeffrey ang binaril in national TV. Sa minsang pagdaan niya ay makikita ang lalaki na ito na nag-aabang pala sa kanya at oras na siya ay dumaan, isang kalabit lamang sa gatilyo ay agad na tinamaan sa sentido. Ang lahat ay napanganga sa bilis ng pangyayari kung saan ang salarin ay agad namang nahuli. Ang salarin na ito ay nagngangalang si Gary na sa huli matapos ng lahat-lahat ay hindi naparusahan at hindi nagdusa kahit na isang segundo sa bilangguan. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Gary Plauche. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Si Gary Plauche ay tubong Louisiana. Siya ay isang veteran surgeon sa United States Air Force at nagtrabaho bilang isang heavy equipment salesman. Ayon sa mga kakilala, siya ay isang mabuti at mapagbirong tao. Ngunit kapag pinatos mo, hindi lang basta tabla ang gagawin sa'yo. At iyon ang nangyari noong Marso 16 taong 1984. Nagsimula ang lahat sa anak ni Gary na si Jody Plauche. Si Jody ay isang aktibo na bata at mahilig sa sports at noong ito ay nasa 10 taong gulang ay naging aktibo sa karate. Si Jody ay gustong-gusto ang sports na ito. Bukod pa sa gustong-gusto din ito ang kanilang instructor na si Jeffrey Doucette. Si Jeffrey ay nasa 24 na taong gulang, palakaibigan at ang pagiging karate instructor ang tangi nitong source of income na para makatipid at sa kakapusan, si Jeffrey ay halos doon na naliligo at nakatira sa tinuturuang karate studio. Sa mata ni Gary, ang karate instructor na si Jeffrey ay ayos naman ang pakikitungo sa mga batang tinuturuan nito at out of goodwill, minsan ay inimbitahan si Jeffrey sa kanilang bahay para doon kumain kasama ang buong pamilya. Ang mga imbitasyon na ito ay muling nasundan kung saan si Jeffrey ay doon na din minsan sa kanila nakikishower kapag kinakailangan. Kalaunan, si Jeffrey ay halos naging miyembro na ng kanilang pamilya at bilang pasasalamat, bukod sa pagtuturo ng karate, ay madalas na ding ipag-drive ang anak na si Jody pauwi ng kanilang bahay at minsan ay isinasama din ang bata para manood ng movie at ipasyal kung saan-saan. Masasabing ang relasyon ni Jeffrey bilang isang teacher kay Jody ay mas lumalim sa kanilang mga ginawang bonding at iyon ang nakikita sa mga taong nakakakita sa kanila. Pero lingid sa kanila, si Jeffrey pala ay low-key isang pedo. Sa nakuhang tiwala mula sa pamilya ni Jody, si Jeffrey ay nagsimula na magparamdam. Siya ay nagsimula ng maging touchy sa bata, higit lalo kapag silang dalawa lamang, para ites ang magiging reaksyon niyon. Sinimulan niya na di na ilabas si Jody ng medyo matagal kaysa karaniwan para ites ang reaksyon ng mga magulang nito kapag sila ni Jody ay uuwi ng medyo late na. Matapos ng ilang buwan na testing at pagmamasid, siya ay nagkaroon na ng lakas ng loob na gawa ng SC ang binatilyo. Mas naging madalas ang pagpunta niya sa bahay ng mga ito para sa mas madalas na SC na halos araw-araw na ay nandoon siya sa bahay nila. Siya ay tila isang mabuting impluwensya kapag kaharap ang iba, pero may nangyayaring SC pala kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Unfortunately, sa mga pagkakataon na ito, ang 10 taong gulang na si Jody ay medyo inosente pa at wala pang kamalay-malay sa abusong nangyayari. Bagamat medyo hindi komportable sa mga kakaibang haplos at higit pa, para sa kanya, si Jeffrey ay isa pa ding nakatatanda, bukod pa sa maayos na relasyon nito sa kanyang mga magulang. Ang bata ay walang pinagsabihan tungkol sa pinaggagawa ni Jeffrey sa kanya at iyon ay nagpatuloy ng nasa 1 taon. Hanggang isang araw, siya ay naglaho na lamang na parang bula.
February 19, 1984, si Jeffrey ay pumunta muli sa bahay at naabutan ang ina ni Jody. Siya ay nagpaalam kung maaari nitong hiramin ang sasakyan ng mga ito dahil meron itong kailangan na puntahan. Pumayag naman ang ina ni Jody at ang kasunod naman na paalam ni Jeffrey ay kung maaari nitong isama si Jody sa pupuntahan nito. At bilang tiwala na sa kanya ay pinayagan naman ng ina ni Jody. Matapos ng ilang oras, sina Jeffrey at Jody ay hindi pa din nakababalik kaya ang ina ni Jody ay nagsimula ng magpanik. Sa hindi makontak na si Jeffrey, ang pamilya ni Jody ay nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Si Jeffrey sa pagkakataon na ito ay tuluyan ng kinidnap si Jody. Siya ay nag-drive pakanluran at huminto sa bahay ng isang uncle at iniwan doon ang sasakyan. Mula doon ay sumakay sila ng bus at nagpatuloy sa paglalakbay patungong Los Angeles. Si Jody na noon ay 11 taong gulang na ay wala namang pagtataka sa naging paglalakbay nila dahil wala naman sa isip nito na siya pala ay nakidnap na. Mas nanaig sa bata ang excitement nang nakita ang Hollywood sign at isang TV show na kasalukuyan noong nasa shooting. Matapos ng sightseeing, sila ay muling sumakay ng bus papuntang Anaheim kung saan sila ay nag-stay sa isang motel. Kinabukasan, si Jeffrey ay dinala naman si Jody sa Disneyland. Sa biglaang pagkawala ni Jody, ang mga magulang nito ay ilang araw na hindi mapakali. Nasa 9 na araw nang nawawala ang bata at walang kasiguraduhan kung ang bata ay muli pa nilang makikita. Sa loob ng mga araw na ito ay halos ginawa na nila ang lahat. Sila ay humingi na ng tulong sa mga otoridad na nagsagawa ng isang malawakang manhunt, ngunit ang dalawa ay hindi pa din mahanap hanggang isang tawag ang kanilang natanggap. Sa ilang araw ng pagkawala, si Jody ay nakiusap kay Jeffrey kung maaari nitong tawagan ang ina nito. Sila noon ay medyo nauubusan na din ng pera, kaya si Jeffrey ay pumayag sa request ni Jody at tumawag nga sa ina nito noong gabi ng February 29. Lingid sa kanilang kaalaman, ang phone ng ina ni Jody ay natap na ng mga otoridad, kaya oras na sila ay tumawag. Ang naging pag-uusap, maging ang lokasyon kung saan sila naroon ay namonitor na ng mga otoridad. Ang nasabing tawag ay natrace naman kaagad kung saan ang mga otoridad ay agad na pinuntahan ang motel kung saan sila naroon. Si Jeffrey ay inaresto on the spot at kinabukasan March 1, si Jody ay agad naman na ibinalik sa pamilya nito sa Louisiana. Sa pagkahuli kay Jeffrey, ang pamilya ni Jody ay tila nabulutan ng tinik sa pagbalik ng kanilang anak. Pero isang lihim ang sa kanilang pagmumukha ay sumambulat at iyon ay nang tuluyan ng lumabas ang pananamantala ni Jeffrey sa loob ng halos 1 taon. Bilang isang magulang, higit sa kaso ni Gary, hindi niya matanggap ang nangyari na ang isang tao na halos buong puso at open arms nilang tinanggap at itinuring ng isang kapamilya ay ang nangbaboy sa anak nila. Wala naman siyang magawa kahit na manggalaiti siya sa galit hanggang isang pambihirang pagkakataon ang sa kanya ay lumapit. March 16, si Gary ay nasa isang restaurant ng isang reporter ang lumapit sa kanya. Ang reporter ay tinanong si Gary kung mayroon itong alam kung kailan ibabalik si Jeffrey sa Louisiana, na hindi naman alam ni Gary dahil ang impormasyon na iyon ay confidential at hindi sasabihin ng mga otoridad, higit lalo sa pamilya ng biktima. Bagamat confidential, ang nasabing reporter ay nagawa pa din na malaman ang impormasyon na ito, na sa hindi malamang dahilan ay sinabi din ang impormasyon na iyon kay Gary. Sinabi nito kay Gary na si Jeffrey ay escorted na at bandang alas 9 ng gabi nang ito ay nakatakdang lumapag sa airport ng Louisiana. Oras na nalaman ni Gary ang impormasyon na ito, tila iyon ay nawala sa wisyo at agad na nagdesisyon na paghigantihan ang nangyari sa anak na kababuyan. Dala ang baril ay pumunta si Gary sa airport at doon ay nag-abang ng pagbalik ni Jeffrey.
Sa pagtungo sa airport, si Gary ay nagsuot ng disguise para wala sa kanyang makakilala. Katulad ng inaasahan, napakaraming mga reporters at camera crews, maging mga otoridad ang naroon at nag-aabang na sa airport para kunan ang pagdating doon ni Jeffrey. Ang pagbalik na ito ay broadcasted sa telebisyon. Si Gary ay humanap ng kanyang pwestuhan at nakita ang ilang hilera ng payphone, kaya doon sa lugar na iyon na nag-abang. Siya ay nakatalikod lamang at nakikiramdam. Maya-maya lang, si Jeffrey ay makikita ng naglalakad, escorted ng ilang officer, at papadaan sa lugar na kinaroroonan ni Gary. Ang lahat ng mga naroon ay nakafocus ang atensyon at kamera sa naglalakad na si Jeffrey. At laking pagkagulat nang sa oras na dumaan iyon sa may payphone, isang lalaki ang lumapit dito at agad na binaril si Jeffrey sa sentido. Ang lahat ng ito ay kuhang-kuha sa kamera at nasaksihan ng mga napakaraming manonood sa airport o sa telebisyon. Sa nangyaring pamamaril, si Jeffrey ay tinamaan sa ulo at agad na dinala sa ospital, ngunit iyon ay binawian din ng buhay kinabukasan. Si Gary ay agad na nakilala ng mga opisyal at inaresto din ng araw na yon. Ang nangyaring shooting at ang istorya sa likod nito ay talagang nangibabaw sa lahat ng mga balita kung saan si Gary ay nakakuha hindi ng galit kundi ng simpatya. Ang linya ng telepono ng mga otoridad ay halos hindi tumigil sa kariring dahil karamihan ng mga tao ay nagreklamo dahil ang mga otoridad ay sinampahan si Gary ng kaso. Para sa kanila, ang nangyari kay Jeffrey ay karapat-dapat lamang at hindi sinisi ang amang si Gary kung ang sariling kamay mismo nito ang ginamit para makuha ang hustisya sa nangyari sa anak. Naintindihan nila na bilang isang magulang, ang naging reaksyon nito ay normal lamang. Sa huli, si Gary ay kinasuhan ng second-degree murder kung saan siya ay nag-agree sa isang plea deal at nag-plead ng no contest to manslaughter. Siya ay nabigyan ng sentensya na 5 years probation at community service na natapos naman ito taong 1989. Si Gary ay namaalam taong 2014 dahil sa isang stroke. Sa una, ang 11 taong gulang na si Jody ay medyo nagalit pa sa kanyang ama sa ginawa nito kay Jeffrey. Sa murang pag-iisip nito, si Jeffrey ay isang nakatatanda at kaibigan na palagi siyang tinuturuan, ipinapasyal at isinama pa sa Disneyland. Bilang isang bata, hindi pa ito aware sa pang-aabuso na ginawa sa kanya, kaya noong una ay hindi nito maarok ang dahilan kung bakit iyon nagawa ng kanyang ama. Sa pagdaan ng panahon ay tuluyan din itong naintindihan at naunawaan ang dahilan at muling naayos ang magandang relasyon nito sa ama. Siya ay naging bukal din sa kanyang naging karanasan bilang isang awareness na din para sa mga kabataan na maaring katulad niya noon ay walang kamuwang-muwang sa nangyaring kahalayan. Hindi imposible na maaring mayroon pang isang Jeffrey na maaring isang kaibigan na lubos na pinagkakatiwalaan ngunit isa palang halimaw sa ilalim ng isang maskara. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!